Paglabas namin sa pasilyo ng eskwelahan, agad niya ako dinala sa kanyang sasakyan at nagtitinginan sa amin lahat dahil sa hiya ko nagpatangay na lang ako kay Jake at sumunod na nakayuko. Pagdating namin sa sakyan niya agad niya itong pinaktakbo nang wala siyang sinasabi hanggang sa makarating kami sa isang malaking bahay na napalaki. Pagpasok namin namangha ako sa ganda ng bahay, moderno ang design. Pero walang tao or kahit katulong man lang akong nakita. Nagtatanong ang mga mata ko na nakatingin kay Jake. Umupo si Jake sa couch at kabod na lang niya ako hinila at napakandong ako sa kanya. Dahil doon pulang-pula ang mukha ko dahil sa nangyari, pakiramdam ko na pahiya ako. Bago sa pakiramdam ko ang mga nararamdaman ko ngayon, dahan niyang inilapit ang noo niya sa noo ko at nagsalita. Mula ngayon ayaw ko makikita kong sumasama kay Michael. Sabi niya na nag-uutos at walang pakiusap na parang bang hindi ko pwedeng suwayin. Tumitig siya sa akin habang sinasabi yun na para bang binabasa niya magiging reaction ko. Dahil doon yumuko ako at sumagot. Pero magkaibigan kami, bakit ko siya iiwasan? Tanong ko sa kanya na nakayuko. Itinaas niya ang mukha ko at tinitigan at nagsalita. Uli, basta iwasan mo siya. Sabi nito na matigas ang boses. Dahil doon hindi na ako kumibo. Dahan-dahan inilapit niya ang labi niya sa labi ko dahil doon napapikit ako at ninamnam ang malamyos. Niyang halik sa akin, pakiramdam ko para akong hinihili sa sarap ng kanyang mga halik. Tumagal ang aming halikan hanggang sa naramdaman ko ang paghaplos niya sa katawan ko dahil doon bulta-bultahing. Kuryente ang dumaloy sa himaymay ng mga ugat ko. Nararamdaman ko na lang na naihiga na pala niya ako sa couch nang hindi ko na malayan bago sa pakiramdam ko ang mga haplos niya na ang sarap sa pakiramdam. Pero bigla ko na lang naramdaman ang paghinto ni Jake sa paghalik niya sa akin. Tinitigan ko siya, nakita ko sa mga mukha niya ang pagnanasa na para bang pilit niyang pinipigilan. Hinawakan niya ang mukha ko at hinaplos ito na para bang kinakabisa ang bawat detalye ng mukha ko. Pagkatapos niyakap niya ako ng mahigpit, magkayakap lang kami at walang nagsasalita. Ako naman simusunod sa agos, nakikiramdam at ayaw din magsalita. Ganito ba talaga siya ayaw magsalita, tanong niya sa sarili niya. Habang magkayakap kami na nakahiga, para bang familiar sa kanya ang mga yakap ni Jake na hindi niya mawari. Hanggang sa hindi niya namalayan nakatulog siya. Oh my God! Ilang oras na ang nakalipas at nagising ako sa sobrang ganda ng eksena. Nakahiga ako sa mga bisig ni Jake at damang-dama ko ang tibok ng puso niya, ang lamig ng katawan niya at ang napakasarap na amoy ng pabango niya. Para akong nasa pinakapayapang sulok ng langit. Walang alalahanin, walang problema, parang isang fairy tale. Pero ayun na, biglang pumasok sa isip ko ang mga alaala. Mga alaala ng mga taong nanakit sa akin. At sa isang iglap parang sumabog ang takot sa dibdib ko. Takot na baka may mangyaring masama. Takot na dahil parang totoong nyari. Ipinilig ko ulo ko at pilit winawaksi ang biglang pumasok sa isip ko. Hindi niya malaman kung ang mga alaala ba na yun ay totoo o panaginip lang. Pero sa kabila ng mga iniisip ko, pinilit kong alisin ang mga negatibong bagay sa isip ko at nakatingin kay Jake, sa kanyang mga mata, mga labi at mga kamay. At sa isang napaka-epic na pagkakataon, pakiramdam ko na in love na ako. Isang pagmamahal na sobrang lalim na hindi ko maipaliwanag. Jake, bulong ko, halos parang napaka-sweet na lihim. Pero anong klaseng kabaliwan ito? Tulog pa rin siya. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Tinitigan ang kanyang napakagandang mukha at ang mga mata niyang parang mga bituin sa gabi. Isang tanong ang bumabalot sa isip ko. Ako ba ay mahal mo din, Jake? Ang tanong na walang kasagutan at sa sobrang daming tanong, nakatulog ulit ako sa mga bisig niya. Kinabukasan, nagising ako na parang nasa ibang mundo. Nasa kama ako at nagtataka kung anong nangyari. Alam ko magkasama kami ni Jake. Paano akong napunta dito? Tanong niyang walang kasagutan. Biglang nagulo ang isip ko. Parang may sasabog sa dami ng iniisip. Bakit ang daming weird na nangyayari sa akin na parang isang soap opera? Nakaramdam ako ng pagdududa kay Jake, parang may mga bagay siyang ginagawa na hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Tulad na lang nung nasa CR kami. Paano ang bilis niya at andyan na lang siya sa likod ko nang hindi ko man lang nakita? At bakit ang lamig ng katawan niya? Hindi ito normal. Lalong sumakit ang ulo ko sa mga iniisip. Pinilit kong iwasan ang mga ito at nagpa siya ng bumangon para maghanda sa pasok. Sa school, sobrang effort kong iwasan si Michael dahil sa utos ni Jake. Ayaw ko siyang magalit sa akin. Pero bakit ganun? Kahit nalabag sa puso ko, iniwasan ko si Michael na napakabait naman. Oh hell, ilang araw na ang lumipas pero saan na ba si Jake? Grabe, sobrang nabibwisit na ako. Pinaasa lang ba niya ako? Wala akong kaide-ideya kung anong nangyari sa kanya. Ano bang meron kami? Balik tanaw ako sa mga alaala namin ni Jake. Nag-iisip kung meron nga bang relasyon sa pagitan namin.
o naglalaro lang siya sa akin. Gusto ko nang umiyak, damit. Ano bang klaseng laro ito ng lalaking iyon? Bigla akong napahinto sa aking mga iniisip nang tinampal ako ni Mika. Hoy, kanina pa ako nagsasalita dito, bakit tulala ka? Anong iniisip mo, ha? Tanong niya. Parang may galit na apoy sa mga mata. Napabuntong hininga ako at tumingin kay Mika. Ano bang sinasabi mo? Tanong ko sa kanya, medyo naiinis na. Si Michael. Bakit mo siya iniwasan? Tanong niya. Parang nagtataka sa aking pagkatao. Yumuko ako hindi makasagot. At dahil dito, tahimik na lang din si Mika at hindi na muling nagtanong. Lumipas ang 2 linggo at wala pa ring Jake. Grabe, sobrang affected na ako. Pero hindi tama. Kailangan ko nang kalimutan ang lalaking iyon. Pinasa lang ako. Tapos iniwasan ko si Michael dahil sa kanya na hindi ko naman maipaliwanag kung bakit. Kaya't pinili kong balewalain ang mga sinabi ni Jake at muling lumapit kay Michael. Ang saya-saya niya dahil hindi na ako isnabera. Nagpanggap na lang akong may malalim na problema at agad naman niyang tinanggap ang paliwanag ko. Kinabukasan, maaga akong bumangon at nag-ayos. Pilit na nagiging normal ang lahat at nag-focus sa pag-aaral. Pero sa hapong iyon, bigla akong nakaramdam ng kaba. Parang nakita ko si Jake. Kumabog ang dibdib ko na pilit kong nilalabanan nang makita ko siya kasama ang babae na parang tuko na nakadikit sa kanya dati. Ganun pa rin ang eksena. Kapit na kapit pa rin ang babae. Sobrang sama ng loob ko. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko at ang damdamin ko kaya gusto ko sanang sumugod. Pero nagulat ako nang may pumigil sa kamay ko. Si Michael. Umiling siya, parang sinasabing wag. At dahil doon, natauhan ako at pinilit kalmahin ang sarili ko. Dinala ako ni Michael sa isang tahimik na sulok ng campus namin. At sumunod ako. Pero pagdating doon, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Kaya napayakap ako kay Michael at sa mga bisig niya. Umiyak ng umiyak. Wala akong pakialam kung anong isipin niya. Basta ang alam ko, kung hindi ko na ilabas ang sakit na ito, parang sasabog ako. Hanggang sa naramdaman ko na may humablot sa kamay ko. Si Jake, na may nagliliyab na galit sa mga mata. Pero sa halip na takot, galit ang nararamdaman ko. Bitawan mo ako! Sabi ko nang may galit, ngunit siya'y tahimik na nakatingin kay Michael. Parang nag-uusap ang mga mata nila. Sumagot si Michael. Bitawan mo daw siya, Jake. Sabi nito na may ngiti. Ngunit hindi kumibo si Jake at bigla na lang akong nagulat nang tumilapon si Michael. Sobrang pinag-iisipan ko ang lakas ng suntok na iyon, nagulat. Ako nang makita kong parang hindi man lang nasaktan si Michael sa ginawa ni Jake. Bigla ako kinabahan sa mga nangyari nga tao ba itong mga kasama ko, tanong ko sa sarili ko. Napatingin sa akin Jake pero napaatras ako. Bigla na puno ng takot. Ang puso ko nanginginig at umiiyak na ako. Wag lang lalapit. Sabi ko naghahalo ang luha at sipon ko nanginginig ako at biglang nag-flashback sa akin ang lahat. Naalala ko kung panong pinatay ni Jake ang mga laking nagtangkang gumahasa sa akin. Siya yun parang kidlat ang bilis na paling ako. Napatingin din ako kay Michael na parang sinasabi niya na sa akin ka lumapit. Sabi nito. Pero umiling din ako, hindi din siya normal na tao sa isip ko. Pero nagulat na lang ako nang nahawakan ako ni Jake at dinala niya ako na parang isang IPO sa bilis niya nasa. Bahay na niya kami sa ilang saglit lang. Lumayo ka sa akin. Sabi ko na nag-hysterical na pinaghahampas ko siya ng kamay ko. Pero nakatayo lang siya, nahawak-hawak ang bewang ko. At hindi ako binibitawan, hanggang sanghihina na ako at mawalan ng malay. Kinabukasan nagising ako sa isang silid na hindi familiar sa paningin ko. Kaninong kwarto ito, tanong ko sa isip ko hanggang sa nagbalik sa akin ang mga alaala ng nangyari kahapon. Napaiyak ako dahil doon nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwa noon si Jake. Natakot ako na paatras. Ako sa gilid ng kama. Dahil doon napabuntong hininga siya sa akin. Umupo siya sa upuan na katapat ng kama at nagsalita. Huwag ka mag-alala, hindi ako masama, hindi kita sasaktan. Aaminin ko hindi ako mortal na tao na katulad mo, isa akong vampire, sabi nito. Si Michael isa din siyang vampira kaya ayaw kung lumalapit ka sa kanya dahil may iba siyang hangarin sa'yo. Patayin ka niya dahil gusto niyang gumanti sa akin dahil sa pagpatay ko sa kapatid niya, kinuha kita sa kanya para iligtas ka. Sabi pa nito. Tumingin ako sa mga mata niya, wala akong kahit na anong emosyon. Nagsalita siyang muli. Dito ka muna sa bahay ko pang samantala dahil hindi ka na safe na pumasok pa, sabi nito. At pagkatapos nun kabud na lang itong tumayo at umalis. Napaiyak ako bakit ganun sa kabila ng lahat ng alam kong isa pala siyang vampira, bakit mahal ko pa din siya? Bakit pakiramdam ko wala pa din ako pakialam kahit kagitan niya ako or anong gawin niya sa akin kahit gawin niya din akong vampire basta kasama ko siya. Pero ang pinakamasakit wala pala siyang pagmamahal sa akin. Ako lang pala ang umasa dahil simula gusto niya lang ako iligtas.
Kay Michael tulad ng ginawa niyang pagligtas sa akin ng may muntik na gumahasa sa akin. Dahil siguro ganun talaga siya matulungin. Dahil sa isip lalo akong napahagulgol ang sakit-sakit. Hanggang sa nakatulog ako kakaiyak. Gabi na nung nagising ako at nakita ko si Jake na nakaupo sa sofa, nakatingin sa akin. Bigla akong nakaramdam ng takot. Pero pilit kong pinakalma ang sarili ko. Tahimik akong umupo nang magsalita ito. Hindi ka pa kumakain, sabi niya, nakatingin sa akin. Kailangan mo nang kainin. Tumayo siya at lumapit sa akin. May tray na may pagkain. Kainin mo ito, sabi niya. Nawala pa din expression sa mukha na pakunot ako. Pero kinuha ko ang tray at nagsimula ng kumain. Ang sarap ng pagkain. At nakaramdam ako ng gutom. Habang kumakain ako, nakita ko si Jake na nakatingin sa akin. May mga mata na nagpapakita ng emosyon. Kaya napapilig ako, totoo ba nakikita ko or guni-guni ko kang. Kaya tumingin uli ako sa mata, doon ko nakita na mali pala ako nang nakita kasi wala pa din siyang expression. Bigla akong nakaramdam ng hiya at napahinto sa pagkain ng napansing nakatitig din pala siya sa akin. Ano ang tinitingin mo? Tanong ko sa kanya, pilit na nagpapasaya. Wala, sabi niya at bahagyang ngumiti. Gusto ko lang makita ka na kumakain. Napakunot ako, pero nagpatuloy sa pagkain. Ang sarap ng pagkain at nakaramdam ako ng gutom. Pagkatapos kong kumain, tumayo si Jake at kinuha ang tray. Magpahinga ka na, sabi niya. Tumango ako at nagpatuloy sa pagpahinga. Pero nakita ko si Jake na nakatingin sa akin. May mga mata na puno ng emotion. For the second time, nakita niya uli ang emotion sa mga mata nito na hindi ko mawari. Bigla akong nakaramdam ng hiya at napahinto sa paghinga. Ano ang nangyayari sa akin? Eto na naman ang puso ko, umaasa na naman sa wala. Sabi niya sa isip niya. Lumalamig ang gabi, hindi na tulad ng dati. May pag-asa pa ba kung susuko ka na? Larawan